Siyempre, excited din ako ngayong umaga dahil sa ating pinag-aaralan ngayon. No? No? Amen? Diba? Nasa 4 na yugto na tayo ng ating series. Ika-4 na yugto, no, ng ating series. O part 4 or 4 Sundays na 4 weeks na yung nakaraan, no? At ngayong umaga, no, siyempre ang pamagat ng ating series, Tell the World. Sabi mo, tell the world. Sabi mo sa katabi mo, tell the world. Yan. Hindi tayo kakanta, ha? Okay. Tapos, ito na. Siyempre, ito, ang pamagat, ang title ng ating ngayong edition, no? ng ating series ay pinamagatang, ito po, Love Your Neighbor. Sabihin mo katabi mo, love your neighbor. Yan. Kasi, kaya ako kayo kinukulit na ganyan. Lagi kong pinapakausap sa inyo yung neighbor ninyo. Neighbor mo yan, ha? Para ma-imprint sa atin na we have to tell the world. No? Bakit? Ano medyo dyan? Sabi sa utos na yan, love your neighbor. No? Basahin natin yung ating series, Bible verse, passage. Yan. Sabay-sabay natin basahin. Then He opened. He told them, the Messiah will suffer, rise from the dead on the 3rd day, and the repentance, the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things. Hallelujah. Praise the word of God. And then ating passage ngayong umaga ay from Matthew chapter 22 verse 34 to 39. Basahin natin. But when the Pharisees heard that He had silenced the Sadducees with His reply, they met together to question Him again. One of them, an expert in religious law, tried to trap Him with his questions. Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses? Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourselves. Amen. Let's all come before the Lord in prayer. Heavenly Father, we come before you today and we ask you, Lord, to touch our hearts, Lord, and open our minds and our hearts. Let your word come to us and be rooted in our hearts. Let it transform our lives so that we can apply it every day in our life. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. So, sabi dyan, basahin natin sa Tagalog, ha? Maganda yung Tagalog verse. Ano tawag dito? Translation or version. Yun. Ako magbabasa para sa inyo. Para talagang tagos sa puso. No? Sabi doon, sa Mateo, Kabanata 22, talata 34 hanggang 39. Sabi doon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Sadyuseo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinaka-mahalagang utos sa kautusan? Tanong niya, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hallelujah. Pag-usapan natin yan, ano? Praise God.
Sa mga oras na to, yung time na yan, where is Jesus in this passage? Nasaan siya? No? So, tama. So, Jesus is in Jerusalem, particularly at the temple. When this dialogue takes place, engaging in a public conversation with religious leaders in front of the crowds. So yung mga time na to, talagang nagtuturo si Jesus Christ. No? Kung saan-saan siyang temple nagpupunta para i-share ang gospel, ang word ng Panginoon. At syempre, sa pag-share niya na yon, ando doon yung mga Pharisees, yung mga Sadducees. Tama ba yung Sadducees? No? No? Ito, nag-usap-usap sila to trap Jesus Christ. Sadducees? Sadducees? Whatever. So, Pharisees and Sadducees. So, no? Attempting to trap Jesus. In the context of that time, there were 60, ano ba yun dito, pinag-uusapan nila dito? Di ba yung law? Jewish law. Do yung time na yan, merong yung laws in Torah. So ano ba yung Torah? There were 613, no? Ni-research ko po yan. 613 laws in the Torah. And different school, di ba? Emphasize different ones. Magkakaiba. The lawyer asked Jesus, di ba sabi diyan? O yung Pharisees, which is the greatest commandment? Di ba? Di ba? Sinagot agad ni Jesus Christ. Sa verse, di ba? Sa verse, ito to. Ayan o. 37, yan. Jesus replied, di ba? Sabi niya doon, I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. Sabi niya doon, I came to accomplish their purpose. No? Naparito si Jesus Christ, no? Para i-accomplish lahat ng laws, ang prophecies, tsaka yung yung scriptures, 'di ba? Hindi para baliwalain, no? 'Di ba? So the Torah, balik tayo sa Torah. The Torah is the compilation of the 5 books of Hebrew Bible, 'di ba? Ito yung book of Moses, namely the books of Genesis, yung Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. No? In Christianity, the Torah is known as the Pentateuch. Tama po ba, Pastora? Pentateuch. Pentateuch. Yan. Chu. The 5 books of Moses. Diba? Sabi doon, the specific verses focus on the question about the greatest commandment, with Jesus giving a direct, profound answer that sums up the law of the prophets. Diba? Sabi doon, the passage occurs during a series of confrontations with religious leaders such as the Pharisees and Sadducees as they question Jesus Christ to challenge his authority and understanding of Jewish law. No? Jesus responds not by creating a new commandment, but by making the core of the law into 2 primary principles. Sabi nga natin dyan, love. Sabi yung una, love for God and love for others. No? Jesus redefines the law, not in terms of legal compliance, but in terms of relationships. Sabi doon, it calls for an inner transformation where actions are driven by genuine love and reverence for God. Diba? Pangalawa, the second promotes compassion, forgiveness, and kindness. No? Amen. So, dito, makikita natin, mga kapatid, yung sa unang, ibalik natin doon sa English. Yan. Sabi doon, yung makikita natin, ano ba yung dalawa? Jesus replied dito, you must love the Lord your God with all your heart. Yung pangalawa, with all your heart, with all your soul, and all your mind. This is the first and the greatest commandment, sabi doon. And the second is equally important, love your neighbor
as yourselves. No, dumating si Jesus Christ dito para hindi abolish o pag isa walang anong sa Tagalog yan? Hindi, wag baliwalain, no? Yung mga kautusan. Kundi, ipatupad, no? At hanggang ma-meet yung purpose. No? Amen? Diba? Para ayusin, no? Yung mga laws, iayos hanggang sa matupad ang law, ang purpose ni Jesus Christ sa buhay ng bawat tao. Amen. The most important commandment, ito yung two most important commandment. Ito po. The first commandment, love for God. No? In Matthew 22:37, Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might." With all your mind. Diba? Anong ibig sabihin daw nun? It means to love God. No, with all your heart, with all your soul, with all your mind. No, it's a holistic approach or wholehearted love. No? Ibig sabihin, buo at wagas ang pagmamahal natin dapat sa Diyos. No? This involves both emotion, yung ating heart, yung ating will or soul, and yung ating intellect or yung ating mind. It calls for a deep, intentional devotion to God that permeates every part of our being. No? Dapat mahal natin ang Diyos. Di ba? Sabi doon, sa ating puso, buong puso nating mahal ang Panginoon. Pangalawa, yung ating buong kaluluwa, di ba? At buong pag-iisip. Dapat lahat yan ay pantay-pantay yan. Kumbaga sa hindi po pwede yung isa lang. No? Dapat buong buhay natin. Mahal natin ang Panginoon. No? Pag tayo ay di ba? Sa ating pag-ibig sa ating kapwa. No? Dapat nakatuon yan sa Panginoon. Yung ating soul, yung ating will, dapat nakatuon sa Panginoon, kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. No? And then yung ating pag-iisip, ganun, nakatuon, no, sa pag-iisip ng Panginoon. Ano ba yung will niya para sa atin? Ano ba yung kagustuhan niya para sa atin sa buhay mo, kapatid? Ganun dapat natin kamahal ang Panginoon. No? Church, if we really truly love God with every aspect of our lives, no? Are we offering God our full attention? No? Lahat ba ng attention natin nakatuon sa Panginoon? Attention, yung ating affection, and yung ating intellect. Sabi nga, this is not just a commandment for Jews and Israel, but a commandment for all Christian to live by. So, utos yan, hindi lang para sa mga Jews, sa Israel, kundi sa lahat ng Kristiyano, sa lahat sa atin na nagmamahal sa Panginoon. Amen? Kasi, di ba, ang gulo ng mundo, siyempre, yung ating atensyon, nawawala. Atensyon dapat natin sa Panginoon, no? Nawawala ito dahil naguguluhan tayo sa mundo. Sa dami ng bumabagabag sa puso mo, gumugulo sa utak mo, kapatid, at feeling mo, wala kang pag-asa. Ang dapat gawin natin, i-focus mo yung sa heart and mind and soul mo sa Panginoon. At magkakaroon ka ng pag-asa, kaliwanagan, at kapanatagan sa buhay. Isipin mong higit ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo, kapatid, gaya ng pagmamahal mo sa Kanya. Hallelujah. Amen. The second commandment, sabi doon, ito pa, sa Deuteronomy, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. No?
Nakita rin yan sa Deuteronomy. Talagang kailangan natin mahalin ang Panginoon ng buong puso, no, buong kaluluwa at buong pag-iisip at lakas. No, dahil yan, ang pag-ibig natin sa Panginoon, pag ginawa mo yan, kapatid, hindi ka magsisisi. No? Lahat ng gagawin mo, lahat ng problema mo sa buhay, masasagot yan pag inuna mo ang Panginoon. No? Kailangan siya ang unang mahalin natin. Kasi yun ang sabi niya eh. Yan ang unang mahalagang utos ng Panginoon. To love God. Love for God. Amen? Ito naman yung pangalawang utos. Love for neighbor. No, yan yung title ng atin natin. Love for neighbor. Love your neighbor. So sa Matthew 22:39, sabi doon, a second is equally important. Napaka-importante daw po ito. Love your neighbor as yourselves. No, mahalin natin, no, ang ating kapatid. Gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mahal kita. Sabi mo naman, I love you too. Yan. Kasi serious na kayo masyado eh. Yan ha. So, sa Leviticus, sinabi rin yan. Chapter 19, verse 18, sabi doon, do not seek revenge or bear a grudge against a fellow Israelite, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Utos ng Panginoon yan, kapatid. Mahalin mo ang iyong kapwa. No? Gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sabihin mo nga, love your neighbor. No, Jesus placed these second commandments alongside the first commandment, showing that the love for God is inseparable from the love for neighbor. No, hindi po ang pagmamahal sa Panginoon dapat hindi mo maaalis sa pagmamahal, mahihiwalay sa pagmamahal mo sa iyong kapwa. No? Magkasama po 'yan. No, sabi nga kung ano yung ginagawa mo sa akin ay ginagawa mo sa iyong kapwa. Ang pagmamahal mo sa akin ay pagmamahal mo sa iyong kapwa. 'Di ba? Nakikita naman natin kung talagang mahal ng kapatiran natin ang Panginoon. Once na nai-apply niya yung pag-ibig niya sa iyong kapwa. Na isi-share niya yung pag-ibig ng Panginoon, yung pag-ibig na sa Panginoon sa kanyang kapwa. Makikita mo po yun, nagre-reflect po yun. Kaya nga minsan, nakita ko sa iyo ang Diyos, nakita ko sa iyo si Jesucristo, napakabait po, napakabuti mo. Diba may ganun tayo mga kapatiran eh. Pag once na natulungan natin, nagugulat tayo, ganun na pala yung nafe-feel nila sa atin. Nafe-feel nila yung pagmamahal ni Kristo, yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Amen? Yes. Yan. Sabi doon, inilagay ni Jesus ang pangalawang utos na ito kasama ng una na nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos ay hindi maghihiwalay sa pag-ibig sa kapwa natin. Love for others is a natural outflow of love for God. No? Nagiging natural lang. No, yung pagmamahal natin sa Diyos, natural. Mamahalin mo yung kapwa mo eh. Iingatan mo yung kapwa mo. Iingatan mo yung relationship mo sa Panginoon at sa Diyos. At sa Diyos at sa kapwa, sa iyong kapwa. Amen? Sabi doon, church, i-check natin or i-examine natin how can we love others, especially those who are hard to love. O, ito na. I-check natin o suriin natin yung kung paano natin mamahalin ang iba. Lalo na ang mga mahirap mahalin. Tingnan mo nga yung katabi mo, mahirap ba siyang mahalin? Mahirap ba siyang mahalin? No, ano ba yun? Sino ba yung mahihilig? Mahirap mahalin. Di ba? Siyempre, yung ating enemies. Enemy. Pag enemies, nako, grabe, ang dami nun No?
yung, yung nagkamali sa atin. No? Yung nakagawa ng hindi maganda sa atin. Yung, kahit yung hindi na pumansin sa'yo. No? Loving your neighbor as yourselves involves empathy, sympathy, compassion, no? And active care for well-being of others. Talagang may care ka sa kanila, may compassion ka, no? Malasakit. Ibig sabihin, may malasakit ka sa iyong kapwa. So, dapat, kahit masama ang loob mo sa kapwa mo, dahil mahal mo ang Diyos, mawawala yun. No? Mapapalitan ng pagmamahal. Di ba nga, tinuturo sa atin, pag may nagkamali sa atin, na argabyado tayo, ang sinasabi natin, instead na cursed words, sinasabi natin, God bless you, kapatid. Nawa makita mo na mahal ka rin ng Panginoon. No? Pinagpipray natin na mababago din yung kanyang pag-iisip, yung kanyang puso. Amen? Meron ka ng compassion, meron ka ng malasakit sa kapwa mo. Hindi ka nagagalit. No? Hindi ka na basta-basta nagagalit o nagtatampo sa kanya dahil sa pagmamahal, no, na pinagkaloob sa iyo ng Diyos at naintindihan mo kung paano magmahal ang Diyos. Yun din ang lumalabas sa pagkatao natin, sa puso natin, sa mga salita natin, di ba? Sa mga kilos, sa mga ginagawa natin on how we express the love of God to others. Amen? No? Ano ba yung mga, pag sinabing selfless love, in everyday life natin, how we care for our family, friends, and even strangers, no? Diba? Ngayon, diba, parang mga issue, may social injustice, diba? Merong kaguluhan talaga, merong, diba, politika, sa bayan natin, talagang maraming kaguluhan. Pero, isa lang ang solusyon talaga nun, pag-ibig. Diba? Kasi, ang pag-ibig ng Diyos, pag iniibig natin ng Diyos, iniibig natin ang ating kapwa. So humuhupa, humuhupa, nagkakaroon ng reconciliation, nabubuo ulit yung ating relationship sa Panginoon at sa ating kapwa. So sana maisip yon ng ating mga leaders, no, ngayon. Kaya nga, bago ka magmahal ng iba, kailangan alam mo muna ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. At dapat alam mo na you are loved. No? Dapat naramdaman mo, you are loved. We should understand that God loves us first. Bago natin ibigay ang pagmamahal sa iba, kailangan tanggapin muna natin. No? Tanggapin muna natin ito para sa ating sarili. No? Tanggapin natin ang pagmamahal ng Diyos. You cannot give what you don't have. Diba? If your source of love is God, then you know na nagmamahal ka ng tama. At kaya mong magmahal ng iyong kapwa. No? Ang pagmamahal ay dapat itinatanim sa iba upang ito ay mamunga. No? Di ba? Ang source ng pag-ibig natin, ang Panginoon, ibinibigay niya sa atin. And then tayo, isinishare natin yon. Ganon din yung flow. No? Yung kapatid mo, nagmamahal din siya sa Panginoon at magmamahal din siya sa iba. Tuloy-tuloy ang pag-ibig ng Diyos. Unending love, sabi nga. Amazing grace. Diba? Amen. Sabi nga, it's freely receiving His grace empowers us to freely give it. No? Talagang pinapalakas tayo, no? Ng Panginoon, yung ating pag-ibig, yung ating pananalig sa Panginoon. So dapat yan, isinishare na talaga natin yan sa Panginoon. Kasi nakuha natin yan ng free. Binigay ng Panginoon yan, pinarana sa atin yan. So dapat ganun din,
ibahagi mo yan, iparanas mo yan sa iba. Hanggang ma-meet niya, matuklasan niya, no, ma-receive niya ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa buhay niya. Amen? So ito. Sa Luke, next verse natin, sa Luke chapter 10, verse 25 to 37. Ito yung key verse natin, no? Dito may kwento, mga kapatid. No? Pinakita rin dito ni Jesus Christ, ando din yung mga Pharisees, yung Sadducees, no? Ando dito rin, mababasa din natin. Ando dito yung parable of the Good Samaritan. Sabi doon, basahin natin. One day, an expert religious law stood up to test Jesus by asking him this question, "Teacher, what should I do to inherit eternal life?" Jesus replied, "What does the law of Moses says? How do you read it?" The man answered, "You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself." Right. Jesus told him, "Do this and you will live." The man wanted to justify his actions. So he asked Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied with a story. Ito na yung the parable of the Good Samaritan. Sabi doon, a Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him out of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. By chance, a priest came along, but when he saw the man lying there, he crossed the other side of the road and passed him by. A temple assistant walked over and looked at him lying there, but he also passed on the other side. Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion for him. Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine, and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn, where he took care of him. The next day, he handed the inner keeper 2 silver coins, telling him, "Take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here." Grabe, no? Now, which of these 3 would say was a neighbor to the man who was attacked by bandits? No? Jesus asked. The man replied, the one who shown him mercy. Then Jesus said, "Yes, now go and do the same." Amen. Grabe, ang ganda ng istorya. Makikita mo talaga yung relationship ng Panginoon at yung sa mga tao at yung kabutihan ng tao sa kanyang kapwa. So ito, sa Lucas. Sa Lucas, basahin natin sa Tagalog. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. "Guro, ano ang dapat kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan?" Tanong niya. Sumagot si Jesus, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon?" Sumagot ang lalaki, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa sarili." Grabe, di ba? Buong lakas at buong pag-iisip, mahalin mo ang Panginoon. And then sabi ni Jesus, "Tama ang sagot mo, gawin mo yan, at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan." Upang huwag siyang lumabas, nakahihiya, nagtanong pa ang lalaki, "Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan ng isang paring Hudyo." Check mo nga yung katabi mo. Mukha bang Hudyo yan? No? Sabi doon, nang makita ang taong nakahundusay, lumihis siya
at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. No? Ang bait nung Hudyong ito. Dumaan din ang isang Levita. Check mo. Mukha ba siyang Levita, yung katabi mo? Ngunit, nang makita niya ang taong binugbog, lumistin ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Naawa. Nilapitan niya ito at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. No? Check mo nga kung mabuting Samaritano yung katabi mo. Dala niya daw ba yung donkey? Dala niyo ba yung donkey? So sabi dito, tuloy tayo, kinabukasan. Sabi doon, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay, panuluyan. At sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At ang nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino? Kaya't sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinirang ng mga tulisan. Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo sa iba. Amen. Grabe, no? May 3 tao, no, na na-meet yung binugbog. Mukha bang binugbog yung katabi mo? Nambugbog. No? Sana hindi, no? Good Samaritan. Good, no? So, yung 3, yung Hudyo, yung Levita, talagang iniwasan pa nila. At wala silang care sa taong iyon. No? Talagang wala silang pagmamahal. Kitang-kita. No? Unang-una, wala silang pagmamahal sa Panginoon, wala silang pagmamahal sa kanyang kapwa. Pero yung Good Samaritan na nakita, no? Grabe 'yun. No? Yung sugat. No, yung mga galos, ginamot niya. Nilagyan niya ng olive oil, tsaka ng alcohol. Tapos pesto. Joke. So yun, grabe, no? Nakita mo yung totoong pagmamahal ng Good Samaritan doon sa kanyang kapwa. Doon yung nakita yung pag-ibig ng Diyos sa kapwa. Yung pag-iingat ng Diyos sa atin. Yun yung in-express, nag-reflect dun sa Good Samaritan. No? Sabi nga, the relationship between the 2 commandments, no? We cannot be separate. Loving God from loving people. Ano pa? Our neighbors are those who God placed close to us. Ito, may papakita ako sa inyong illustration. Ito yung ano ha, ito yung totoong legit na love triangle. No? So, sabi doon, the triangle of love. Makikita natin yan sa Matthew. Di ba? Sa Bible verse sa passage natin ngayon. Sabi, makikita mo dyan, God, other, and self. Love. Di ba? God, love of God. Love the Lord your God. Di ba yung unang utos? Pangalawa, love other. No? Love your neighbor. Pangatlo, self. Love as you love yourself. No? At makikita nyo dito, merong nakalagay na cultic, humanistic, therapeutic. No? Naalala ko yan, shinare yan ni Dr. Roy sa atin. So, theological interpretation, the triangle of love. Diba? Sabi doon. Jesus is not simply teaching 2 separate commandments, sabi doon. He is teaching that the 2 are interdependently. Oh, magkakaugnay. Sabihin, genuine love for God will naturally lead to love others. Amen? The vertical relationship
with God is inseparable. Hindi mapaghihiwalay talaga yan from the horizontal relationship with the people. Di ba? Itong illustration na to, di ba? Nasa taas ang Panginoon. The two other points are the neighbor and the self. Di ba? If our relationship with God is strong, sabi doon, it should pull our relationship with others closer as well. So kung ang pag-ibig natin sa Panginoon ipapataas, ganun din, no? Pataas din yung level ng pag-ibig natin sa ating kapwa. No? Hindi po yan, ito lang, mahal ko lang ang Panginoon pero yung aking kapwa hindi ko mahal. O kaya, mahal ko ang Panginoon, yung sarili ko hindi ko mahal. No, dapat equal 'yan. Nagmamahal ka sa Panginoon, no? Dahil sa pagmamahal mo 'yan, minamahal mo yung kapwa mo. Dahil sa pagmamahal mo sa kapwa mo, mahal mo ang sarili mo. Ganun din, mahal mo ang sarili mo, no? Mahalin mo, sabi ng Diyos, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ganun din, equal ang pagmamahal natin sa isa. Sa Panginoon, kasi siya nagmumula ang pagmamahal. No? Sabi doon, how our personal spiritual growth. How to increase our personal or spiritual pananampalataya sa Panginoon. Our faith. Paano natin mapapataas? Diba sa pananampalataya natin, doon din lumalakas, doon din lumalago, doon din tumataas yung pag-ibig natin sa Panginoon. Remember? Paano? Siyempre sa pananalangin. Diba yun yung mga ways? Pananalangin, no? Pag-attend ng Bible study, pag-worship, no? It fuels our relationship, our relational growth. Diba? Sa kapwa natin, ipagsiserve sa kanila. Pagiging mabuti, mabait. No? Pagiging makatwiran. No? Dahil minahal mo ang Diyos ng tama, mamahalin mo ang kapwa mo ng tama. You can truly grow in one without growing in the other. No? Hindi natin mapapalago ang pagmamahal natin sa Panginoon kung hindi natin mapapalago ang pagmamahal natin sa ating kapwa at sa ating sarili. Sabi nga, yung the word cultic dyan, hindi po yan yung kulto, no? Na sinasabi. Yung, ano po yan? Religious activities, sabi. That devoted, no? Yung ating, devoted, ang ating pananampalataya sa Panginoon, sa Diyos. Diba? The word cult comes from the Latin word color, meaning to cultivate or care for. No? So, yun yung cult, cultic, ang sinasabi dito, yung religious activity. Yung pag-attend natin every Sunday, pag-worship natin dito, worship sa Panginoon is a cultic activity. So, humanism, sabi dyan, is love with integrity, true love. Love with honesty, fairness, and accountability. No? Yung love yourself. Oh? Yan, therapeutic yan. Amen. Pwede, parang nagmamasahe. Hindi, no? Therapeutic yan. Yung pag-ibig, very therapeutic yan sa atin. Diba? Gumaga ang ating pakiramdam, sumasaya tayo. Dahil tama ang pag-ibig natin. At tama yung ibinibigay nating pag-ibig sa ating kapwa. Amen? Ito pa. Yung isang triangle. The Trinity of God's love. Diba? God the Father is the source. Siya ang source ng pag-ibig natin. And then, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Yan yung triangle, na perfect triangle talaga ng pag-ibig. Yung illustration na yan. No, makikita natin talaga yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga dito, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit working together, sabi doon, in perfect love. In the context that the triangle symbolizes how love flows through the three persons of the Trinity.
united in divine purpose. Diba? Grabe, ang Panginoong Ama, ang Diyos Ama, no, binigay niya ang bugtong na anak niya, si Jesucristo, no, para tayo ay maligtas. Para pinakita ng Diyos Ama yung kanyang pag-ibig sa ating lahat, sa lahat ng tao. No? And then, pag binigay niya sa Panginoong Jesucristo, and then na-fulfill, nagawa na ni Jesus Christ ang lahat, no? Yung pag-ibig, in-express niya na, pinakita niya na, dahil sa krus ng Kalbaryo, no? Na-defeat yung enemy, no? Yung sin, naligtas tayong lahat, dahil sa pag-ibig ng Diyos Anak, ni Jesus Christ. And then, the Holy Spirit, no? Yan ang nag-guide naman sa atin ngayon kung paano tayo magmahal. Na dapat, pinapakita niya sa atin kung paano dapat mahalin natin ang ating kapwa. Ginaguide niya tayo, nililid niya tayo para pagpatuloy sa pagmamahal. Amen? Yan. So nakikita din yan yung God's love, yung unconditional love for all. No? Yung si God the Father, no? Ang Diyos Ama, nakita niya unconditional love. No? Ibinigay niya si Jesus Christ, yung bugtong na anak niya, no? To sacrifice, to death sa cross, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. That's the unconditional love. No? Talagang walang katumbas. Hindi natin maipaliwanag. No? Grabe yung pagmamahal. Great love. Di ba? Yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. No? Our love for God, nakita how humanity responds to God's love with worship and devotion. Di ba? Kaya ka nandito, kapatid. Mahal mo ang Panginoon. No? Pinapakita mong mahal mo ang Panginoon kasi inuna mo siya. Andito ka to worship Him. To give praise on Him. To Him. No? Pag-share ng mabubuting balita, mabubuting salita ng Panginoon. Ando doon ka, nakaabang ka. Kasi ganun ganun ka ka-devoted sa Panginoon. Ganun mo siya kamahal, nakikita sa ating mga ginagawa. Diba? Love between the people. The love that people are called to share with one another. Diba? Reflecting the love of God has shown. So nakikita mo sa katabi mo, nakikita mo sa kapwa mo, kung gaano siya kamahal. Kung gaano ang pagmamahal ng Panginoon. No? Kasi hindi mo may tatago yun eh. No? Kusang lumalabas yun. Yung pag-ibig na yan, nakikita sa ating mga action, sa ating mga ginagawa, di ba? Yun yung pagmamahal ng Panginoon. Sabi doon? How can we share the love of Jesus to those whom God placed in our spheres of influence? Di ba? Sabi doon? How can we good neighbors to them? No, paano? Siyempre, sa 1 John chapter 4, verse 19, we love because He first loved us. No? It is the effectual, powerful love of God that first changes our hearts in order to make us capable of love. Sabi doon. And it is His example of love that reminds us again and again of our need to love other people. No? Siya ang source, sa Kanya nagmula. Siya ang unang nagmahal, mga kapatid. Kaya nagmamahal ka ngayon dahil minahal ka ng Panginoon. Yung pag-ibig na yan, pakaingatan mo, kapatid. Amen? Pakaingatan mo yan. Habang buhay. Mahalin natin ang Panginoon at ang ating kapwa. Diba? Yung commandment na Panginoon na yan, simple and profound daw. Simple lang pero may impact sa buhay natin at may mababago sa buhay natin. Sabi doon, loving God and loving our neighbor isn't easy and we often fall short. But the Holy Spirit will help us and lead us, prepare us and empower us to live this out. No? Tutulungan tayo ng Holy Spirit para maisabuhay natin ito, para maipakita natin ito, para ma-share natin ito sa ating kapwa. Diba?
Sabi doon, how to love God and our neighbors. No, paano ba natin mamahalin ang Diyos at ang ating neighbors, ang ating kapwa? Diba? Ito pa, yung mga practical ways, no, para mas ma-encourage tayo, mas tumaas yung ating pag-ibig, yung ating pananampalataya sa Panginoon. No? Una-una, siyempre, spending time in prayer and worship to deepen our love for God. Engaging in acts of kindness. Di ba? Social justice, reconciliation. To show love for our neighbors. No? Practicing forgiveness, kapatid. Listening and offering grace. No, dahil doon, na-enhance. No, lumalago yung ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. No? How to love God and our neighbors. Ito yun, ha? Unang-una, ito yun. Bibigyan ko yun ng sample scenarios or illustrations on how to love God and our neighbors. No? Simple acts of kindness lang ito, mga kapatid, na ginagawa nyo na po. Na nagagawa nyo na po. Hindi man kayo aware, pero nagagawa ninyo. Diba? Bilang Kristiyano nga, nagre-reflect sa atin ang Panginoon. Ang pagmamahal ng Panginoon na isi-share natin yan. Hindi mo alam. No? Pero dahil pure ang pag-ibig mo sa Panginoon, pure na lumalabas yung pag-ibig mo sa iyong kapwa. How to love your neighbor? Sabi doon, helping a neighbor in need. Yan, no? Sabi nga, sa Matthew 22:39, doon, a second is equally important. Equal lang, ha? Yung pagmamahal mo sa Diyos, equally important pagmamahal mo sa iyong kapwa. Sabi doon, love your neighbors as yourselves. Ang situation, di ba? Kahit man lang dun sa mga elderly natin dito, di ba? Di ba? Ina-assist nyo. No? Pinapaupo, Nay, dito po kayo, Nay. No? Pag meron siya mga dabit-bitin, dinadala mo. Di ba? Ayaw mo siyang mahihirapan kasi nga, elderly. PWD. Di ba? Ina-assist mo siya. Ganun mo i-express yung pag-ibig, yung pag-iingat mo sa kapwa. No? Nakikita, nagre-reflect sa atin yung pagmamahal, yung pag-iingat ng Diyos sa atin. So, naibabahagi mo sa iyong kapwa. Di ba? How to love God? Bless those who curse you. Sabi niya sa Luke 6:28, bless those who curse you, pray for those who hurt you. Diba? By serving others in need, you're reflecting God's love for people. No? Helping those in need honors God's command to care for others. Diba? Amen? Ito pa. How to love your neighbor? Forgiving those who wrong you. Sabi doon. In Matthew chapter 6 verse 14, if you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. No? Praying for, diba? Sabi yan? Yan. Forgiving. Yan, forgiving. So, ito. How to love your neighbor again? Listening and offering emotional support. Yan. In 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4, but then all praises to God, the Father of our Lord, Jesus Christ. God is our merciful Father and the source of all comfort. He comforts us in all troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. So, in listening and offering emotional support, di ba? Sa ating kapwa, take time to listen without judgment. No? Others, empathy and compassion. No? I-validate natin yung feelings nila. No?
Samahan natin sila. No? Makiramay tayo. Damayan natin siya. Sometimes, yung being present doon sa pinagdadaanan niya, napakalaking bagay na yun. Nung nakikita niya na yung pagmamahal mo sa kanya. Nararamdaman niya. Kasi nga, utos ng Panginoon yan eh. No? Sabi ng Panginoon eh, na mahalin natin ang ating kapwa. So balikan natin to. Forgiving those who wrong you, kapatid. Napaka-importante po nito. No? Para patuloy nating mahalin nating kapwa kahit nakagawa na siya ng hindi tama. No? Siyempre, yung coworker natin, yung friend natin, yung kapatiran natin, yung mga nagkamali sa atin. No? Instead na mag-ano tayo ng grudge sa puso natin, choose to forgive. Seeking peace and reconciliation. No? Offer a conversation to restore the relationship. Yun po ang importante. Sabi nga doon, Matthew, di ba? If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. No? Pag nagpatawad ka, kapatid, sa iyong kapwa, patatawarin ka ng Panginoon. Amen? Amen. Next. Lang po. Yan. How to love your neighbor again? Ito. Serving at a local church ministry, shelter or charity. Diba? Nagyayari sa atin yan. Kabahagi ba tayo dyan? No? Tayo, di ba? Nag-service tayo. Nagsiserve tayo sa ministry natin. Sa church natin, may local, di ba, meron tayong mission compassion. Nag-join ka doon, kapatid. Napakahalaga nun. No? Yung sa simpleng pagdalo, pagtulong sa kapwa, pag-join sa ministry, no? Pagtulong, lalo na pag may dumaan na calamity, di ba? Andiyan tayo. Tumutulong tayo, napakahalaga niyan. Doon nakikita natin na itatransfer natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. No? Ano doon? Spend time serving there, sabi doon, helping provide meals, distributing food, or simply taking to people doon sa mga talagang na-devastated, na pinagpipray natin sila. Di ba? Napakahalagang bagay nun. Sabi doon, how to love God. Ito, sa Matthew 25:35-40, sabi doon, for I was hungry, and you feed me. I was thirsty, and you gave me a drink. I was a stranger, and you invited me into your home. I was naked, and you gave me clothing. I was sick, and you cared for me. I was in prison, and you visited me. Grabe, no? Grabe yung pag-ibig talaga, nagagawa ng pag-ibig. It changed lives ng mga kapatiran natin. Ito pa. Serving, ito to. Being honest and kind with your speech. Sabi doon. Doon lang, no? Yung pag-gossip. Diba? Yung pag-gossip natin. Or pagsasabi natin ng mga unkindly words about the person. Yung slander. No? Yun, nakakasakit yun sa ating kapwa. How to love them? Being honest and kind in your speech. No? Speak kindly. Offer words of encouragement and resist gossip and harmful talk. Kapatid. Kasi how to love God? Ganun nga. Sa Ephesians, sabi doon, 4:29, makikita natin, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful so that your words will be an encouragement to those who hear them. No? Dahil dyan, no? Sa pagsasabi mo ng totoo, magiging tapat, magiging mahinahon, no? Napapadama mo yung pag-ibig sa kapwa. Napapadama mo yung pag-ibig ng Diyos. Yung katuwiran ng Diyos
na isi-share mo. Amen? Ito pa. How to love your neighbor? Ito pa. Encouraging someone's faith. No, tayo magkakapatid tayo, kailangan ini-encourage natin, no? Yung isa't isa sa ating pananampalataya at relationship natin sa Panginoon. Encourage them with scripture. No? Pray for them or invite them to a church service or Bible study to help to strengthen their faith. Ganun dapat ang ginagawa natin. Kaya tayo may mga life groups na may maintain natin yung ating relationship sa Panginoon, and then tayo nagmamahalan, tayo nagtutulungan, tayo umaangat yung ating pananampalataya at tumataas yung ating papuri, pasasalamat sa Panginoon. Ito, how to love God. Sabi doon sa Matthew 28:19-20, sabi doon, therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Amen? Amen. Helping others grow in their faith honors God. By leading them closer to Him, it fulfills the command to love others by helping them to seek the spiritual truth. Amen? Ito pa. How to love your neighbor? Sharing what you have. No? Offer them a meal. Di ba? Mag-date kayo. Lalo na sa life group. Help pay unnecessary items. No? Ilibre mo siya. No? Regaluhan mo. Offer your resources. Magki-Christmas, di ba? Doon, sa simpleng bagay na yon, nabibless yung kapatid mo. Napapadama mo yung pagmamahal niya na ipinibigay sa'yo, yung blessings na binapadaan sa'yo ng Panginoon, no, na isi-share mo sa Kanya. So, how to love God? Sabi doon, sa Luke 3:11, John replied, if you have 2 shirts, give one to the poor. If you have food, share it with those who are hungry. So sharing with those in need demonstrates God's generosity and kindness, fulfilling the command to love others through tangible acts of service. No? Kahit yung mga simpleng bagay, no, na magbibigay ng comfort sa kanya, mabibless mo yung tao, yung kapwa mo. Napakahalaging bagay niyan. At nafe-feel ng kapwa natin yung pagmamahal ng Diyos din para sa kanila. Ito pa. Practicing patience with others. So marami tayo niyan. Maraming pasensya ang kailangan natin. Diba? Paano? Yung, di ba, sa office, yung coworker natin, yung friend natin, family member, struggling, a bad habit or difficult behavior that tests your patience. O talagang naaasar ka na sa kanya, sa mga kilos niya, sa mga ginagawa niya, sa mga sinasabi niya. No? Practicing patience with others, talagang mabibuild yung pagmamahal natin sa ating kapwa. No? Instead of being quick to anger or frustration, practice patience, understanding, and offer support and accountability. Amen? How to love God? Sabi niya sa Romans chapter 2, verse 4, don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Pasensyoso talaga ang Panginoon. Does this mean that nothing to you? Can't you see that His kindness is intended to turn you from your sin? Amen? Amen. No? Pasensyoso ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, pasensyoso ka ba? Amen? Ito pa. Ito, napakahalaga, di ba? How to love your neighbor, being a peacemaker. Ikaw, tagapagpatupad ka ng kapayapaan. Di ba? Di ba? May conflict, nagkakagulo, no? Merong nag-aaway sa pamilya, no, sa trabaho, even sa church, di ba? Dapat ikaw pumapagitna ka, peacemaker ka eh. No?
Dahil doon, nagiging kalmado ang lahat. No? Nagiging mahinahon ang bawat isa. No? Nawawala yung hate o yung sin, nakapalitan ng pagmamahal. No? Being a peacemaker, take the initiative to mediate or encourage peaceful resolution, offering words of reconciliation and understanding. No? Sabi doon, how to love God in Matthew 5:9. God blesses those who work for peace, for they will be called the children of God. Sino ba dito ang ayaw maging anak ng Panginoon, ng Diyos? Diba? No? Pag ikaw ay peacemaker, ikaw ay tagapagtupad ng kapayapaan, you are called a children of God. Ayaw kasi ng Diyos ng magulo, ng gulo, kaguluhan. Amen? Dapat in order. Sabi doon, Jesus calls us to be peacemakers by promoting or initiating peace. You live in alignment with God's desire for unity among His people. Ito. Next. Ito na. The entire law, Matthew 22:40, the entire law of all demands of the prophets are based on those two commandments. Yan. Kailangan ha? Okay. God is calling us to invest in our neighbor's sacrifice. Sacrifice for our neighbors when necessary. And ultimately, to show the kindness of God to our neighbors. Amen? Sabi doon, the authority of Jesus, nasama ba? Okay. The authority of Jesus sa Matthew 22 verse 40. Nasama ba? Yan. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Diba? Love your God and love your neighbor. And as you love yourselves. Sabi doon. Sabi doon, all the law of the prophets hang on these two commandments. Everything in Old Testament points to these two principles. So lahat ng kautusan sa Biblia, sa Old and sa New, nakapaloob dito sa dalawang utos na to. No? Hindi lang yung dahil sa legality. Ang gusto ng Panginoon, true relationship. True relationship na susunod natin ang mga utos na to. Relationship natin sa Panginoon at sa ating kapwa. Sabi doon, the authority of Jesus is demonstrated in that He doesn't just give a moral teaching. He sums up the entirely of the law and the prophets. His interpretation of the law focus on relationship, not rituals or external acts of religion. Sabi nga, Jesus doesn't want the people to just read and learn about the law. But He showed us how to apply it. He walked the talk. No? Talagang pinakita ng Panginoong Jesucristo yung pag-ibig ng Diyos. No? Pinakita niya, pinaranas niya, pinadama niya sa mga tao. No? Kung paano magmahal ang Diyos. He showed us na these laws are not just about traditions and rituals, but about the love of God to His people. How we reflect sa buhay natin itong pag-ibig ng Panginoon. No? Hindi lang ito sa mga rituals at religious observances, kundi true faith is about living out love in a relationship with God and others. Jesus' command redefines religious life by focusing on love, not just law. No? Nakapokus sa pag-ibig, hindi lang sa mga batas. Okay? Sabi dyan. Yung gospel connection, yan natin. Ito, sa Matthew, di ba? Sabi diyan,
Jesus ultimately fulfills these commandments on our behalf. Diba? He perfectly loves God and perfectly loves His neighbor. Even to the point of giving His life for us. His sacrifice enables us to love in the same way. No? Church, our ability to love God and others is not rooted in our own strength, but in Christ's love for us. Through His grace, we can love as He loved us. No? Sabi nga dito, this passage, di ba? This passage, a beautiful summary of a Christian life. No? Dito tayo nag-walk. Ito yung ibig sabihin ng Kristiyanong pamumuhay. By focusing on the both command, love God and love our neighbors. It means to follow Jesus in every areas of our life. Ito pa, sabi sa 1 Peter chapter 3, verse 14 to 16, but even if you suffer for doing what is right, God will reward you, kapatid. Basahin natin sabay-sabay. So don't worry or be afraid of their threats. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. But do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear. Then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. Amen? Amen. Ito pa po. Isa pang slide bago tayo magtapos. Sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 7 to 11. Sabay-sabay natin basahin, mga kapatid. The end of the world is coming soon. Therefore, be earnest and disciplined in your prayers. Most important of all, continue to show deep love for each other. For love covers a multitude of sins. Cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay. God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Hallelujah. Na bless po ba kayo, mga kapatid?